po, sir. Dimples eh. Sa kaliwa. Pwede magpa-shoutout Mangyan Photography. Yan sa Mangyan Photography, mabuhay kayo. Thank you so Thank you much. po. Thank you sa pagpitik sa aming buhay na hiram. Thank you po, sir. Thank you, boss. Hello Kakden fans, ito na nga ha, bago yung bracelet mga kasombreros na parang promise bracelet or parang something like that mga kasombreros no, ng Kakden ay ito muna no, spotted si Ma'am Catherine na bumoto kahapon mga kasombreros, kasama po siya Mami Min no, if I'm not mistaken ay umuwi siya sa Cabanatuan, so nakamask si Ma'am Catherine para kumaga pa hindi gaanong dumugi ng tao no, pero nakilala pa rin siya ng isang fan na ito mga kasombreros. So sobrang sobrang simple lang. Dito natin nakikita na ang boto ng bawat Pilipino, mamayaman, mahirap ay iisa lang or kumaga pa pantay-pantay mga kasombreros ang boto. So sobrang cute yung katin dito. Alam kong gustong-gusto niya rin sana makipag-ano. So syempre this is a national and historical event. Yung election nga mga kasombreros once in 6 years, for example 6 years ba? O minsan 3 taon. So ganun mga kasombreros no. Kung kaya kung pa hindi gaanong artista kaya ang dating ni Ma'am Catherine mga kasombreros dito kasama si Mami Min nga po mga kasombreros. And then ito, sobrang cute nito mga kasombreros kasi si Sir Alden, ayan nagpa-picture siya no, nagpa-shoutout yung Mangyan Photography. Tapos alam niyo yung response niya mga kasombreros, sige no, tapos nagpasalamat siya na kumapa sa pagpitik no or pagkuha ng mga litrato o larawan sa hiram naming buhay. So grabe no, parang hindi mo expect na no, na lalabas bigla yun sa bibig ni Sir Alden na hiram na buhay, which is a great reminder sa atin na tayo po ay dapat na kumbaga pa dito magpakumbaba sa Panginoon and wag nating isuot ang pride, ang mapapagyayabang mga kasombreros kasi lahat naman tayo ay hiram lang ang buhay natin. Kahit na bilyonaryo man tayo, milyonaryo man tayo mga kasombreros, sobrang lupit. Very sudden, very abrupt mga kasombreros and random, pero may tama eh. Alam mo may tusok sa puso agad no. Grabe si Sir Alden, parang hindi mo i-expect. So ito, next item natin si Ma'am Catherine ay nakuhaan na parang free time nila ito mga kasombreros sa Pilipinas Got Talent no, parang may naayos sila. Taken by Tita Long Gumatay na solid Catherinatics mga kasombreros at saka Catherinetic na rin. So parang nag-usap-usap sila, tapos si Ma'am Catherine naman ay parang meron siyang ka-text or inaayos sa kanyang upuan. If I'm not mistaken ay hawak niya ang kanyang cellphone mga kasombreros. Tapos dito naman sa kabilang banda ay inaayusan siya no. Nag-uusap si Ma'am Catherine at saka si Sir Donnie mga kasombreros. Nag-marites ang dalawa mga kasombreros, tapos parang kinausap siya bigla ng kanyang hairstylist. So kung kaya naputo lang kanilang pag-uusap mga kasombreros. So bago pa itong bracelet natin na topic no, ito no, sobrang kulit na may isang fan na nag-post ng sina Alden, si Piolo at saka si Park Show June sa EDSA. Ito mga kasombreros no, parang tarpaulin or billboard nila mga kasombreros dito nga sa Amazing Choco Barley, Amazing Cafe Macchiato mga kasombreros, at saka yung kay Sir Piolo naman yata ay yung Amazing Organic Barley. So yun po mga kasombreros. So tatlong mabibigat at sikat mga kasombreros na mga aktor sa generation ngayon. So yun po. And then ito, sobrang kulit ito mga kasombreros. Although medyo matagal na ito, pero na-repost siya if I'm not mistaken. Si Ma'am Catherine ay nagpapaganda, no? Nagpapa-enhance ng kanyang skin kay Doc Ivy mga kasombreros. Tapos naka-brown siya na parang wardrobe or bathrobe mga kasombreros. Sobrang cute niya habang nag-smile sa camera mga kasombreros.
So nagpapaganda si Mrs. Fulkerson para kay Mr. Fulkerson, mga kasembreros. Na-joke lang po. And then ito na nga, no, yung ating item na bracelet, mga kasembreros. And nakakabuhay ng loob kasi may isang fan na napagdikit niya yung picture na ito. Yung time kasi na ito nung kay Ma'am Catherine na ispatan yung parang na sa time nila ni Daddy Ted na nagvo-vlog sila, parang mukbang, tapos habang nag-usap-usap ganun. And then team panatag kami kasi itong sa Stardust, no, parang nakaabutan niya ng alam ko matagal na ito sa Stardust, mga kasubers, ngayon lang lumitaw na kasama pala si Ma'am Catherine, no. Ito yung time na nagdadalang isip tayo kasi si Alora din ay may picture na ganito yung background kay Sir Alden sa Stardust. So magkasama sila, if I'm not mistaken, January or March ito, mga kasembreros, no, yung picture na ito. Tapos yung Ma'am Catherine naman matagal na ito kasi nga nag-vlog siya. So napagtagpila ng isang fan yung bracelet na ito na ginto, mga kasembreros. Hindi ko alam kung gold ba talaga ito na parang 5 karat, 25 karat, 10 karat and so on. So ganun siya, mga team panatag po tayo, mga kasombrero, sa wag po tayong mawalan ng pag-asa at mawalan ng loob. Alright, so yun lang po sa ating Catherine items, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, mga kasombrero, ay sobrang ganda po nito. Totoong wisdom, power ang ating title. Job 12:13, but true wisdom and power are found in God, counsel and understanding are His. Sa Tagalog po, ngunit likas sa Diyos ang kaalaman at kapangyarihan, taglay niya'y karunungan at katalinuhan. So ang Job 12, mga kasembreros, makita natin dito, kasi si Job, mga kasembreros, diba, si Job po, ay isang tapat, isang makatwirang tao, mga kasembreros. He's a righteous man na tinest ng Panginoon ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon by sending or by allowing Satan to do immense suffering and loss kaya Job, mga kasembreros. So immense, ibig sabihin, di ba, una alam natin na pinatay yung kanyang mga pamilya, yung kanyang mga kahayupan, yung kanyang mga livelihood, mga kasembreros, yung mga poultry niya, for example. So lahat ng mga alaga niyang hayop na libo-libo ay pinatay ng Panginoon. So kahit yung kanyang mga anak po ay nawala, mga kasembreros. And ito yung time na sa Job chapter 12 ay nakaupo nilang si Job dito, mga kasembreros, among the ashes, having lost his children, his family, and his wealth. So na lang siya, kumbaga nawawalan na siya ng pag-asa, mga kasembreros. And yung kanyang mga kaibigan na sina Eliphaz, na Bildad, and Zophar ay dumating, no, binisita si Job, mga kasembreros, para i-comfort siya. However, okay, imbis na i-comfort siya ay nauwi ito sa debate at pagtatalo about sa reason kung ano nga ba yung dahilan ng suffering ni Job, mga kasembreros. Alam niyo po, si Job or si Job, mga kasembreros, ay representation, no, symbolism at saka example na ang Diyos po natin ay talagang darating ang panahon, even though we are righteous sa kanyang harapan, we are faithful, we are being tested sa test of time, mga kasembreros. Pero darating talaga ang panahon na may pagsubok talang darating sa atin to further to develop and to refine or purify our faith, mga kasembreros. Kagaya nga ng isang ginto na isinasalang at sinasalang sa apoy para matry, no, matest, mga kasembreros, yung pagiging ginto nito. 24 karat ba ang ginto? 10 karat ba? 15 karat, and so on. So ganun din po ang ating pananampalataya. So we are being tested. God is allowing, natin dito, no, inallow ni Lord, mga kasembreros, yung kanyang sufferings. So the scene is set in a desolate place with Job sitting on a pile of ashes, his body covered in painful sores. So ang matindi pa dito, yung kanyang katawan, maraming mga sores, no, maraming mga nuka, no, kumbaga parang yung mga sugat, mga kasembreros. His friends are gathered around him, each taking turns to speak and offer their perspectives on why Job is going through such trials. So kasi di, mga kaibigan mo, bakit nga ba nangyari yun sa'yo? Di ba tapat ka?
O bakit nga? So alam natin yung scenario na ito mga kasimers, and sa literal nating pamumuhay, reality of life mga kasimers, nangyari talaga yon. Minsan sariling pamilya mo pa, sariling kapatid mo pa, sariling asawa mo pa, or close friends mo pa mga kasembreros ang magsabi na bakit naman nangyari sa iyo, ganito ganyan. So nauwi na lang sa pagbe-blame or sinisisi ka na lang mga kasembreros. And despite their attempts to provide explanations, Job remains steadfast in his faith, questioning the ways of God and expressing his deep anguish and confusion. Ang nangyari kasi dito, dumating sa time na tinatanong ni Job mga kasembreros si Lord, no? Pero in a nice way, and kumaga pa yung tanong na alam niyang malapit at saka close ang relationship nila sa bawat isa. Parang parang yung tatay mo, nagtatanong ka na in a nice way, not questioning God's authority and counsel and power mga kasembreros. This verse from the book of Job reminds us of the divine attributes of God. The verse highlights the omnipotence and omniscience of God. He possesses wisdom, strength, counsel, and understanding, and knowledge and power. So, nagre-remind sa atin mga kasembreros na sa gitna ng ating trials, sa gitna ng mga conundrums, mysteries mga kasembreros ng ating buhay, parang mga dilemmas na alam mo parang ano nangyari, bakit ganito nangyari, so we have lots of questions na sometimes ay mapapaisip ka na lang, ginawa ko naman ang tama, ginawa ko naman ang lahat, ginawa ko naman ang nararapat, pero bakit ganito pa na nangyari. So ito yung verse mga sa Job 12:13 na yung totoong wisdom, power ay na kay Lord na matatagpuan sa kanya. Counsel, yes. Understanding, yes. Lahat ng kaalaman, karunungan, katalinuhan, kapangyarihan, kaalaman sa kanya ay likas niya mga kasos. That's his, those are his nature. So, kung meron tayong question, let's ask God, let's pray to God, let's humble down before God. That's the secret mga kasos. No, humility before God when we have circumstances that are seen to be insurmountable or wala nang solution mga kasos. And pag nagre-reflect tayo sa verse na ito, sa time na wala tayong pag-asa, it seems everything is in despair, hopeless tayo mga kasembreros, let's reflect on this verse na I want you to also ponder the boundless wisdom and strength of God. How does it feel knowing that there is a higher power who holds all these qualities? So ano yung pakiramdam, no? Let's always itanim natin sa ating isipan. Let's always bear in mind mga kasembreros that our God's wisdom, power, and authority and counsel and understanding mga kasembreros, they're all insurmountable. And ito pa nga yung nagsusurpass sa lahat ng pangyayari sa atin sa mundong ito. Even masabi natin na very deep, very wide, and very high mga kasembreros. So parang very tragic and sorrowful na mga circumstances and events and seasons ng ating buhay that we must go through as a human being sa mundong ito. So explore the wisdom of Job 12:13 and let divine power guide your path. Seek clarity and knowledge from the Almighty, acknowledging His supreme authority. Embrace His wisdom to navigate through the complexities of life and make decisions that honor His name. So ganun mga kasembreros, kapag tayo po ay nahihirapan, may problema, hindi solusyon ang pagwawalwal, sorry po sa term, hindi solusyon ang paninisi, okay? Let's not blame other people, even our families, for the regrets and failures that we are in right now. Kung pa yung focus natin, dapat ay mas lalo tayong mag-humble down sa Panginoon, kasi minsan yung mga unwise decisions and wrong decisions natin yesterday or last year or last 2 years, yun po yung naging rason kung bakit nandito tayo sa ating circumstance ngayon. So yung paninisi, it doesn't help. Kahit na ating sarili, wag natin sisihin na ating sarili. On the other hand, let's move on and let's seek God more and more for clarity. Lord, ano nga bang gusto mo? So kung gusto mo ng kalinawan, pray sa Panginoon and He will guide you. Gagamit siya ng ibang tao, gagamit siya ng ibang vessel, mga kasembreros sa buhay mo, na i-direct ka niya sa path, sa tamang landas ng kalinawan. And you will see that His power, His wisdom, His counsel, His understanding are true mga kasembreros.
Alright, so yun lamang po in the meantime ha. Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, full of counsel, source of wisdom, source of power and counsel, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga Sores, and paalam po.